the great responsibility designated for a pastor. Right. Di ba? At ito po yung sesentrohan natin. Yung pong great responsibility of the pastor, ang sabi po, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Why? For they watch for your souls. Right. Niliwanag po dito, mga minamahal, yung pong great responsibility na nakaatang po sa balikat ng isang lingkod ng Diyos. Kaya kung nagbibiro lang, hindi dapat magpastor. Kung naghahanap po ng ikabubuhay, hindi dapat magpastor. Kung ang hinahanap mo sariling pakinabang, hindi ka dapat magpastor. Ang pastor ay hindi nagpastor upang katasan ang mga miyembro, upang isahan ang mga miyembro, upang lumohin ang mga miyembro, upang lamangan ang mga miyembro, at upang magpapaging Panginoon sa mga miyembro. That is not the design of God. The message in the Word of God is very clear that the responsibility and accountability, that is a great responsibility to watch the people of God. Diba? 1 Peter chapter 5. Ano sabi ng verse number 2? Feed the flock of God which is among you. Right. Diba? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof. It speaks of responsibility. Kaya ito po'y nagpapakita sa atin. Ito yung responsibilidad po namin. Mga kapatid, kung ang miyembro mahalin ng pastor, resulta na lang po yan. Sinasabi ko po sa inyo na may turo ang Biblia sa kung paano dapat itrato ng mga miyembro ang pastor. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na ang gusto kong isigaw sa sarili ko ngayon, higit sa ano pa mang bagay, it is good for me to somehow understand and realize that being a pastor, being a man of God, being a chosen man of God, I need to understand my responsibility. Right. For they watch for your souls. Yeah. Which one? Yeah. As they that must give account. Pero gusto ko po yung sinabi ng later part. Sapagkat ayokong dumating ako sa punto na kaya ako nagpapastor kasi obligado na lang ako. Na kaya ako nagpapastor kasi wala na akong magawa. Na kaya ako nagpapastor o kaya ang ayokong dumating doon sa punto na nagpapastor ako, na puro regret ang nasa puso ko, na masama ang loob ko, na mabigat ang kalooban ko. Gusto ko po na ma-enjoy ko na pastor ako at nagpapastor ako. Amen? Amen. I always want that in my life as a pastor, the people of God, ang gusto ko po masaya kong ginagawa ito. Yeah. And that is actually yung exact feelings na meron po ako. It is always my enjoyment. It is always my joy to be here. It is always my joy to take care of you. It is always my joy to feed you. It is always my joy to minister to you. It is always my joy to serve you. I want that kind of feelings, and I do not want to hear from the mouth of the pastors yung po mga sentimiento. Oho. At wag yung payagang magkaganon yung kalagayan natin dito. So, what I mean to say, it is also good to have good relationship. Okay? That we should desire for the pastor. That they may do it with joy. Masarap po na yung pastor, pinagpapastoran kayo na hindi ang naririnig nyo, kayo. Diba? Alam nyo lang, tinitiis mo lang kayo. Diba? Hirap naman ang buhay na gano'n. Diba? Na yung pinagpapastoran ko alam nyo, kunti lang talaga sa Panginoon. Matagal ko na kayong iniwanan. Diba? Yung ganyan. Yung bang tatayo sasabihin, ano ba pakinabang ko sa inyong mga miyembro? Mga miyembro kayo, wala kayong pakinabang. Diba? Hindi maganda, hindi healthy. Masarap po sa pastor yung good relationship. Amen? Sa kanyang mga miyembro. Yung bang kahit matagal siyang wala, kahit puro welcome ang ginagawa, mga kapatid, hindi nagsasawa. Sabi po ni Doc Anderson, nag-uusap daw sila mag-asawa. Sabi daw niya sa wife niya, sabi niya, Ma, tingnan mo si Pastor De Vega, tingnan mo yung living water. Wala nang ginawa kundi i-welcome nang i-welcome sa Pastor. Siguro po, yung ibang mga miyembro lagi ang hinahanap, ano kaya pwede nating ibutas kay Pastor? Ano kaya ang po pwede nating isumbat kay Pastor? Ano kaya ang po pwede nating, di ba, ipinta sa kanya? Minsan po, ganun yung kalagayan naman. Pero kayo, ibang klase Ibang klase kayo. You're one of a kind, mga kapatid.
iniwanan ko na kayo ng 2.5 months, punta ng Japan, mga 2 weeks yan, uwi lang ng 2 araw, tapos prayer meeting pa, di po ba? Welcome! We love you, Bishop! And then after 2 days, lipat na naman, di ba? Punta ng Australia. Pagpunta po ng Australia, mga kapatid, 2 weeks, balik dito. Halos, yun na naman, prayer meeting na naman. Oh, we love you, welcome! Okay, tapos punta po ng Europe. Pagdating galing sa Europe, hindi kayo nagsawa, puro welcome, mga kapatid. Di ba, yung isa na nagkasabay pa eh. Di ba? At you know, nung nag-speak ako kay Pastor Kaloy, doon ko lang na-realize, just try to imagine nga naman, 2.5 months. Alam niyo po yung nilakbay po ng inyong lingkod, 4 na kontinente pala yun. Right. Sabi niya, atin-atin lang to, ano ba yung kontinente? Tatawa po sila eh. Di ba? Just try to imagine, 2.5 months. Di ba, Japan, Asia po yan. O tapos Australia, kontinente po yan. Yung po Europe, di ba? US, 4 na kontinente sa 2.5 months. Hindi mo yung mga miyembro mo. Pag uwi mo, welcome, Besha. May palubo-lubo pa kayo ganyan. May pa-rose-rose pa kayo para ako nagtipo, ano? Bakit? Kasi na-enjoy natin yung relasyon eh. Amen. Di ba? Kasi po siguro nararamdaman nyo, oo, nawala nga siya, naglakbay nga siya ng ganong katagal. Pero kahit madaling araw sa lugar niya at yung service natin dito, nakikita natin, nagpipinig siya. Gusto niya pa rin tayong mapagministeryuhan. At alam nyo po, hindi ko tinitingang sakripisyo yan. Amen. Joy ko po. Amen. Ang tawag dyan, good relationship. Amen.